Okay, so may nakita na naman ako na bagong video na ang title is 72 Diablo, A Lesser Key of Solomon. So sabi daw dito yung book na ni Solomon patungkol dito sa seven demon na ewan ko nakakausap niya ba or what? Wait a minute. Binura daw sa Bible. So interesting. So panoorin natin. Tara. Sa libro na ang Lesser Key of Solomon, nakatala ang mga demonyo na kaagapay ng haring si Solomon. Ito ay upang may sakatuparan niya ang sa kanya ay nakaatang na misyon. Ayon sa libro na hindi lahat ng Diablo ay masama, ngunit lahat sila ay dahil dating anghel na nilikha ay may kanya-kanyang galing sa bawat larangan. Ang mga dating anghel na ito ay kanyang kaagapay sa kanyang pagtatagumpay. Isa sa inalis na libro sa Biblia ay ang kasulatan nitong si Solomon. Kasama dito ay ang aklat na ang Lesser Key of Solomon. Sa aklat nakasulat kung papaanong tawagin ng tama ang mga Diablo isa-isa at kung ano ang pangalan nila, kung ano ang simbolo ng bawat isa at kung anong larangan sila ay pinakamagaling. Nakasaad din dito kung ano ang ranggo nila sa impyerno at ilan ang mas mababang Diablo na kanila ay pinamumunuan. Kaya naman mga katinagalog ko, ikukuwento ko po sa inyo ang 72 demonyo na kaagapay ng isa sa pinakamagaling na hari sa Biblia. Ito ay ang hari na si Solomon. Bawat isang Diablo ay may selyo. Ang selyong ito ay kasama sa ritual upang sila ay mapasunod sa tuwing sila ay tatawagin. Kung totoo man to, kunyari, let's say for example, totoo talaga siya, na talagang may ganyang book. Grabe, sobrang powerful niya, then at the same time, nakakatakot. Matatagpuan ang impormasyong ito sa libro na ang Ars Goetia. Kasama sa aklat nakasulat Yun, ang Ars proteksyon Goetia. at tamang hakbang at maging ang matitinding babala sa panganib sa pagtawag sa mga Diablong ito. Ang mga Diablo ay mapanlin lang ng lubusan. Kaya naman sa tuwing sila ay tatawagin, labis-labis ang ingat ng mga salamangkero. Sinisigurado nila na mahigpit nila na sinusunod ang bawat nakasaad sa libro ng pag-iingat. Ito ay upang sila ay manatili na ligtas. Natakot Ang ako. haring si Baal. Pinamumunuan nito ang 66 na pulutong na mga demonyo. 3 ang kanyang ulo, 1 pusa, 1 palaka, at ang ulo ng tao. Binibigyan ito ng kapangyarihan na maging invisible. Ang tao ay nasa kanya ay tumawag. Sumasagot din ang Diablong ito sa pangalan na Beelzebub. Ang duke na si Agares, isinalarawan bilang isang matandang lalaki na nakasakay sa isang buwaya. May kapangyarihan ito na makapagdulot ng lindol. Kaya nitong gumawad ng kapangyarihan ng iba't ibang lengguwahe at salita. Kaya nitong pabalikin ang mga taong lumayas o umalis ng walang paalam. 31 pulutong ng demonyo ang kanyang pinamumunuan. Ang prinsipe na si Vasako. Sinasabing hindi likas ang kasamaan ng prinsipe ng impyernong ito. Ito yung, nung napanood ko siya, ito yung parang pinaka-malakas para sa akin. Pakinggan niyo kung bakit. Pinamumunuan niya ang 26 na pulutong ng mga demonyo. May kapangyarihan ng dating anghel na ito upang ipakita ang nakaraan at hinaharap sa tao na sa kanya ay tumawag. Kaya rin itong maghanap ng mga bagay na nawawala. Ang markis na si Gamigin. Ang demonyong ito ay naguhugis na maliit na kabayo o isang bisiro. Ngunit kalaunan ay magbabago ito ng anyo bilang isang tao na ang boses ay talaga naman na nakasisindak. Kaya nitong ituro ang makabagong pamamaraan ng agham at teknolohiya. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang isaad ang bilang ng mga kaluluwa na pumanaw at nalunod sa kasalanan. Ang presidenteng si Marbas. Pinamumunuan nito ang 36 na pulutong na mga Diablo. Isinalarawan ang itsura nito bilang isang leon. Ngunit kung ipag-uutos ay maaari ito na magkatawang tao
bilang isang matipuno na Ginoo. Kasama sa karunungang hatid nito ay ang impormasyon tungkol sa mga bagay na matagal nang nakatago o mga bagay na hindi pa natatagpuan. May kakayahan din ito na pagpalitin ang mga iba't ibang anyo ang isang tao na sa kanya ay tumawag. May kakayahan din itong sagutin ang katanungan patungkol sa kalusugan. May kakayahan din ito na lumikha at magpagaling ng karamdaman. Maalam din ito sa pagbuo ng mga komplikado na mga makina. Ang duke na si Valifor, isinalarawan bilang isang nilalang na may mukha ng tao. Isipin mo demonyo tapos marunong sa makina. Ang weird. Pero sige, tuloy. Ngunit katawan ng leon. Paminsan naman, ito ay kambing na may muka ng aso. Madalas nitong tuksohin ang sangkatauhan upang manguha ng hindi sa kanila. Pinamumunuan nito ang 10 pulutong ng mga demonyo. Ang markis na si Amun. Pinamumunuan ni Amun ang mahigit sa 40 pulutong ng mga demonyo. Isinalarawan ito bilang isang lobo na may buntot ng isang ahas. Kaya rin ito na magbalat kayo bilang isang tao. Kaya nito na magbuga ng apoy. Ang duke na si Barbatos. Nagbibigay ito ng kakayahang maintindihan ng mga tao ang huni ng ibon at ang kahol at along ng mga aso. At ang mga lagaslas ng katubigan, may kakayahan itong ituro kung nasaan ang mga kayamanan na itinago gamit ang mahika. Bago ito ay napalayas sa kalangitan, kabilang si Barbatos sa pulutong ng anghel na tinatawag na ang mga virtues. Ang hari. Hindi ko alam kung ano yung virtues angel. So hindi ko pa siya research. Pero nakaka-intriga. Ano kaya yung virtues angel? Anyway. Si Paimon, isinalarawan bilang isang makisig, matipuno at gwapong binata na sakay ng isang kamelyo. Habang pinatutugtugan ng masayang musika, ang kapangyarihan nito ay magturo ng musika, siyensya, filosofiya at mga lihim na karunungan. Alam nito ang lahat ng halos na naganap sa buong mundo. Kaya naman isa si Paimon sa pinakamatalinong dyablo sa impyerno. Kaya rin ito na pag-ayusin ang mga nagkasira na magkaibigan. Masunurin ito kay Lucifer, ang presidenteng si Buer. Pinamumunuan ni Buer ang 50 pulutong ng mga demonyo. Hindi matatawaran ang kaalaman nito pagdating sa usaping filosofiya. Ito yung pinaka-weirdo yung itsura sa lahat. Sa panggagamot, ito ay gamit ang mga halaman o herbal. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang makapagpagaling. Isinasalarawan ang itsura nito bilang may ulo ng leon at 5 paa ng kambing sa kanyang mga katawan. Ito ay nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang lumakad sa kahit na ano pang mga direksyon. Ang duke na si Guison. Kayang-kaya ng duke nito na sagutin ang kaganapan sa nakaraan, ngayon at maging sa hinaharap. Isinalarawan ito bilang malaunggoy ang itsura. Pinag-aayos nito ang mga nag-away na mga magkakaibigan. Kaya nitong makapagbigay ng karangalan at katapatan. Kaya nitong sagutin ang lahat ng katanungan. Pinamumunuan ng duking si Guson ang mahigit sa 40 pulutong ng mga demonyo. Ang prinsipe na si Sitri, isinalarawan bilang may ulo ng leopardo at may pakpak ng ibon. Kaya nitong magbalat kayo bilang isang napakagwapong lalaki. May kapangyarihan ito na makapagbigay ng matinding pagnanasa ng laman. May kakayahan ito na makapang-akit. Kanyang pinamumunuan ng mahigit sa 60 pulutong ng mga demonyo. Ang haring si Belet. Pinamumunuan ng makapangyarihang si Belet ang 85 pulutong ng mga dyablo. May kakayahan ito na makapagpaibig sa tao. Nakasakay ito sa isang puting kabayo at bago na ito ay dumating ay may napakagandang musika na tutugtog. May kakayahan ito na pag-ayusin ang mga hindi nagkakaintindihan. Kaya nitong malaman ang hinaharap. Kaya nitong liwanagin ang mga kontrobersya. Kaya nitong pabalikin ang mga kaluluwa na nalunod sa karagatan upang sila ay kausapin. Isa sa pinakadelikadong dyablo itong si Belet.
Sinasabi na kung sino man ang tatawag sa kanya ay kailangan hindi maaninagan ng takot sa kanyang mga mata. Ang markis na si Lehare, pinamumunuan ito ang 30 pulutong na mga demonyo. Isinalarawan ito bilang isang matipunong archer o namamana na nakasuot ng kulay berde na damit. Kaya nitong magdulot ng digmaan at kaguluhan. Ang duke na si Elagor, isinalarawan si Elagor na isang matikas na kabalyero. Nakasakay ito sa kanyang matangkad na kabayo. Pinamumunuan ito ang 60 mga pulutong na mga demonyo. Si Elagor ang nakapagbigay solusyon sa mga pinakamahirap na suliranin at mga nakatagong lihim. Ang duke na si Sephar, isinalarawan bilang isang kabalyero na may pulang baluti. Ang kapangyarihan nito ay magpaibig ng isang lalaki sa isang babae. Saka ito ay kanyang sisirain. Nasa kanyang pamumuno ang 26 na pulutong ng demonyo. Ang presidente na si Botis, 60 pulutong naman ng mga demonyo. Hindi ko alam kung bakit may duke, may presidente, may hari. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ewan ko kung ano ba nila yun. Comment nyo nga. Mga nakakaalam dyan. May mga ganun ba talaga yung mga demonyo niyan? May presidente, may duke, may hari. Hindi ko alam. Tuloy. Ang pinamumunuan nitong si Botis, isinalarawan ito bilang isang higanteng ahas. Maaaring magbalat kayo ito bilang isang nilalang na may matalas na ngipin at may tangang apoy na espada. Kaya nitong makakita ng naganap sa nakaraan sa kasalukuyan at silipin ang hinaharap. Kaya nitong ayusin ang mga matitinding mga sigalot. Ang duke na si Bathin, isinalarawan ito na isang matipunong nilalang na nakasakay sa isang maputla na kabayo. May buntot ito ng ahas. Matindi ang kaalaman nito pagdating sa mga halamang gamot at mga mahiwagang hiyas. May kakayahan din ito na ipadala ang isang tao sa kung saan man nito nais na mapunta. Pinamumunuan ito ang 30 pulutong ng mga dyablo. Ang duke na si Salos, 30 pulutong naman ng mga demonyo. Tapos yung demonyo pala, no, mahilig silang sumakay sa, ano ba yan? Alligator ba yan? Buhaya. Di ba ang late-late nun, tas ang bagal-bagal gumalaw nun, bakit kaya dun sila mahilig sumakay? Ewan. Ang pinamumunuan ng duke na ito, isinalarawan ang duke bilang sundalo na nakasakay sa buhaya at nakasuot ng gintong korona. Ang kapangyarihan nito ay paibigin ng lalaki at babae sa isa't isa. Ang haring si Porson, ang ika-20 demonyo. Mabuti pa to, sa bear siya nakasakay eh. Ito medyo may utak sigurado to kasi sa bear ka sumakay. Hindi ako sasakay sa buhaya, ang bagal-bagal nun. Demonyo ni Solomon ay ang hari na si Porson. Isinalarawan ito bilang isang magandang nilalang na nakasakay sa isang oso. At sa tuwing darating ito ay may musikang maririnig. Pinamumunuan ito ang 20 pulutong ng mga demonyo. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang pagtagpuin ng dalawang nilalang, mahanap ang mga bagay na matagal nang hindi natatagpuan. Masunurin ang diablong ito na si Porson sa demonyong mas nakakataas pa sa kanya. Mga katinagalog ko sa part 2 ng segment na ito, atin pang mas makikilala ang 55 pa na mga demonyo na tumutulong sa haring si Solomon kasama si Asmodeus, si Balaam, si Belal at marami pang iba. Sila ay mga dating anghel na sumama sa pag-aaklas na naganap sa digmaan ng kalangitan. Kinampihan nila si Lucifer, kaya naman sila ay kasama na naparusahan. Hindi man sagad ang kanilang kasamaan. Sila pa rin ay pinatapon mula sa kalangitan papunta sa walang hanggang kadiliman. Yun. So, para sa mga hindi nakakaalam, si Solomon, based on the Bible, siya yung pinakamatalino na nabuhay, pinakamataas na wisdom. I don't know, di ba may difference yung knowledge and wisdom? But God says, as far as I remember, binigyan siya ng pinakamataas na klase ng wisdom na pwedeng ma-acquire ng isang tao. Kaya itong sinasabi niya,
medyo parang entertaining lang. Wala naman sa Bible. Pero kasi sabi niya, di ba, inalist nga daw sa Bible. I don't know. Pero hindi ko alam. Kasi nga, yung wisdom niya mataas eh. As in, matalino siya. Mababasa niyo yan sa Old Testament. Si Solomon ay anak ni David. So, yon, basahin nyo na lang. And then, makikita nyo yung mga achievements niya doon sa Bible. Kung ano yung mga nagawa na niya, gaano siya kayaman. As in, sobrang yaman niya dahil nga matalino siya eh. Maraming tao na pumupunta sa kaharian niya para humingi ng, humingi ng payo, tapos binabayaran siya. Depende, may mga gold, may mga jewelry. Basahin nyo na lang, guys. Nasa Old Testament to, nakalimutan ko kung anong book, pero right after to ni David, kasi nga successor siya ni David. So yun lang, tingnan natin for part 2. Peace.